Napakagat ng labi sa gulat si Alessandra na makitang minulat na ni Janine ang mga mata. Napapikit ulit ito dahil siguro sa ilaw. Janine. Tawag nga niya dito dahilan para mapatingin ng kaibigan sa kanya. Alessandra? Kunot noong saan nito at agad na nanlaki ang mga mata na tila bumalik sa isipan kung ano ang nangyari. Asan ang anak ko? Ngumiti si Alessandra. Inaasikaso pa ng mga nurses pero mamaya nandito na sila kasamang anak mong babae. Nagulat ito. Babae ang anak ko? Bago pa man makasagot si Alessandra nang biglang bumukas ang pintuan kaya napatingin silang dalawa doon. Nakita niyang pumasok si Robert na may ngiti sa labi na makita si Janine. Gising ka na sa wakas. Saad ng lalaki. Tumingin siya sa kaibigan. O siya, nandito ng asawa mo. Lalabas muna ako. Hahanapin ko pa si Charlie. Tumango si Janine kaya wala na siyang sinayang panaoras kung hindi tumayo at lumabas. Nung makalabas ay sinimulan niyang hanapin ang anak. Sigurado naman siyang hindi ito makakalabas ng ospital kasi maigi niyang sinabi sa guard na huwag itong palabasin at saka kilala ng mga doctors at nurses ang anak niya. Napakagat siya sa labi nang lumipas ang ilang minutong paghahanap ay hindi niya ito nakita. Maski sa garden area ay wala din ito. Nagsimula na siyang kabahan. Dinayal niya ang number ni Esteban. Hello? Sagot ito sa tawag. Hello, Esteban. Pasensya na sa abala pero nandiyan ba si Charlie? What? No. Why? Is not with you? Sunod-sunod nitong tanong. Oo kasi pinagala ko siya dito sa ospital eh. Alam ko namang hindi siya makakalabas pero hindi ko pa rin siya makita. Oh, don't worry. I'll find him right now. I'll call you when I see him. Saad ng lalaki. Tumango si Alessandra kahit pa hindi nito nakita. Salamat, Stevan. Pasensya na sa abala. It's nothing. I'll do it for you both. Sagot nito. Napakagat siya ng labi. Hindi pa rin talaga nawawala ang nararamdaman ni Stevan sa kanya. Siya pa rin ang gusto nito at handa nitong gagawin ang lahat ng hinihiling niya. Pero hindi naman siya abuso, no? Malaki ang respeto niya sa lalaki pero hindi niya rin ito kayang gustuhin pabalik. Tanging kaibigan lamang ang tingin niya sa lalaki. Nung matapos ang tawag ay agad na nagpatuloy sa paghahanap si Alessandra. Biglang pumasok sa isipan niya ang cafeteria na kung saan hindi niya pa napuntahan. Sigurado na siya nandoon ang anak lalo pat alam niyang nagugutom ito. Napasapu pa siya sa noo nang hindi yun maisip kanina. Kaya nagsimula siya maglakad papunta sa cafeteria ng ospital. Nang makarating, ay agad din naman niyang nakitang anak na nakatayo bandang walang masyadong tao. May kausap itong isang lalaking nakakot kaya bahagya ring kumunutan noon niya dahil pamilyar ang tindig nito. Charlie, baby! Tawag niya dito habang naglalakad papalapit. Napatingin ang anak niya sa kanya na may ngiti sa labi. Mama! Look, sir! May mama is here! Tila naging slow motion ang lahat nang dahan-dahang humarap sa kanya ang lalaking kausap ng anak. At noong tuluyan nitong humarap ay para siya nasa buya ng napakalamig na tubig. Tila nabingi siya at napahinto sa paglalakad dahil sa gulat. Hindi siya makagalaw at parang kinukunan siya ng hangin habang nakatitig ang lalaking ito sa kanya na mariin. Sobrang lakas ang tibok ng kanyang puso na tila tumakbo siya ng napakalayo. Nanghihina siya sa uri ng tingin na ibinibigay nito. Malaki ang ipinagbago ng lalaki. Sobrang laki. Mas lalong nangingibabaw ang sex appeal nito at mas lalong gumuwapo. Gusto niyang tumakbo o magpalamon ngayon sa lupa dahil ang lalaking matagal niyang pinagtaguan at ayaw niyang makita ay nasa harapan na niya. Hindi siya makapaniwala. Alessandra. Napalunok ng sobrang diin si Alessandra nang tawagin nito ang kanyang pangalan. Maski ang boses nito ay mas lalong lumalim gaya ng dagat. Halos matumba na siya sa panghihina, buti na lang ay napigilan niya ang sarili. Charles. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Paano sila nagkita at humantong sa puntong pinagtataguan na niya ito at ayaw nang makita pa? Ito ang kwento ng pag-iibigan ni na Alessandra at Charles. Isda! Isda po kayo dyan! Fresh na fresh pa po ito! Sigaw ni Alessandra habang naghahati ng isda ng isang customer.
Sobrang daming tao ngayon sa palengke, lalo pat piyesta ng isang barangay, kaya paniguradong marami ding bibili sa kanila. Sobrang ingay na rin ang buong paligid. Isda po kayo! Kakakuha lang po nito! Nakangiti lamang si Alessandra habang nakatingin sa mga tao. Masaya siya palagi kapag sobrang daming tao dahil alam niyang marami ang kanilang kita. 3 kilo nga dito! Saan ang isang babaeng customer? Tumango siya at kumuha ng isda. Nagsunod-sunod na nga ang mga customer na bumili sa kanya kaya naging busy na siya. Mabuti na lang talaga tinuruan siya ng kanyang ama na maging mabilis ang galaw saka nasanay na rin siya. Oh anak, kaya pa? Nabaling ang kanyang tingin sa ama na kakarating lang. Oo naman tay no, sobrang dami nating kita ngayon. Tignan mo nga naman oh, paubos na mga isda. Masayang sagot nga ni Alessandra habang naglalagay ng isda sa plastic. Aba, yan swerte naman natin. O siya, tulungan na kita dyan para matapos at makauwi na tayo na maaga. Saan nito? Sige po. Hindi nga nagtagal ay naubos na ang kanilang paninda. Tuwang-tuwa si Alessandra dahil minsan lang talaga naubos ang panindang meron sila. Ang swerte nila. Nagligpit na sila ng mga gamit at maaga nagsara. Hindi sila inabot ng hapon. At noong naglalakad sila palabas ng palengke, ay nakita pa nila ang mga kasamang nagtitinda ng isda na meron pang tinitinda. Kaya ang nangyari ay sinasabihan sila ng mga ito na napakaswerte dahil maaga silang natapos. Ma! Nakangiting naglalakad si Alessandra papasok sa kanilang munting tahanan. Nakasunod sa kanyang ama. Oh, Alessandra, Rigor, bakit ang aga niyong umuwi? Wala pang 3:00 ng hapon na. Takang tanong ng ina niya nakakalabas lamang ng kusina. Ma, maaga na ubos yung isdang tinda namin ni Papa. Nice, di ba? Masayang sagot ni Alessandra. Nanlaki ang mga mata ng mama niya pero kalaunan ay ngumiti. Naku naman, ang swerte natin sa araw na to. Oo mahal, malaki ang kita natin. Sagot naman ng ama niya. Pagkatapos nga silang mag-usap ay binilang nila ang kita nila at laking tuwa nilang 3 na hindi lang doble ang kita nila sa regular nilang kita, kung hindi triple. Halos mayak na si Alessandra dahil makakain na rin siya ng masarap na pagkain gaya ng fried chicken or lechong manok. At iyon nga ang nangyari sa hapunan nila. Ang kanilang ulam may lechong manok na paboritong-paborito niya. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa may kapal. Kinabukasan ay naglalakad si Alessandra papunta sa palengke. Ayaw niya sumakay ng tricycle lalo pat kayang-kaya naman niya maglakad. Nandoon ang tatay niya. Gusto pa sana niyang sumabay dito pero sinabihan lamang siya na matulog dahil gusto nitong magpahinga siya. Wala rin naman siya magawa kundi ang sundin ito. Ngayon ay mga 12:00 na ng tanghali. Makulimlim ang kalangitan na tila ba'y uulan. Habang naglalakad ay nadaanan niya ang isang college school sa lugar nila. Nagsisilabasan ang mga estudyante. May nagsisitawanan, nagchichikahan at nagtatakbuhan. Lahat na nakikita niya ay mukhang masaya. Kaya hindi niya tuloy mapigilang mainggit. Ang saya naman nila. 20 anyos na si Alessandra, ngunit high school lamang ang kanyang natapos dahil sa kakapusan ng pera pang kolehiyo. Kahit man sabihin ng mga magulang niya na kailangan niya mag-aral, ay alam niya sa sariling hindi kaya. Lalo pat ang kita lamang nila sa pang-araw-araw ay kasya sa pangkain nila ng 3 beses sa isang araw. Idagdag pa pag may utang at upa pa silang binabayaran. Kaya walang choice si Alessandra kundi huminto sa pag-aaral at tulungan ang kanyang mga magulang. Balang araw, makakapagtapos din ako sa pag-aaral at matutulungan ko sila mama. Magiging mayaman din kami. Palagi niyang sabi sa sarili. Umiwas ang tingin sa Alessandra at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit hindi niya nakita may isang taong naglalakad sa gilid niya kaya bumangga sila sa isa't isa. Nanlaki ang mga mata ni Alessandra at napadaig na humawak sa balikat. Napatras nga siya tumingin sa taong yun. Napanganga siya na makitang isang napakatangkad na lalaki na nakasuot ng itim na damit. Itim ang buhok nito at maputi. Nakasuot ito ng sunglasses kaya hindi niya makita ang kabuuang mukha nito. Pero isa lamang ang masasabi niya. Sobrang gwapo na lalaking nasa harapan niya ngayon at alam niyang hindi ito estudyante. Watch where you're going. Nabalik sa katinuan si Alessandra na marinig ang malalim at napakalamig nitong boses.
Tila may kuryenteng naramdaman si Alessandra. Sorry po. Nauutal niyang sagot. Nilagpasan siya ng lalaki kaya halos mapapikit siya dahil sa pabango ng lalaki. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi nila alam kung bakit. Hindi rin niya mapigilang lingunin ng lalaki hanggang sa tuluyan itong mawala sa paningin niya. Napahawak siya sa kanyang puso. Naramdaman niyang dahan-dahan itong kumalma. Hindi niya pinansin ang mga estudyanteng napapatingin sa kanya. Ano nangyayari sa akin? Naguguluhang tanong niya sa sarili. Halina kayo't maghapunan! Sigaw ng kanyang ina mula sa kusina. Lumipas na mga araw simula nung may nakabanggaan siya at bumalik naman ulit sa normal ang kanilang pamumuhay, problema sa pera. Pero kahit ganoon, naging masaya naman sila dahil magkakasama silang tatlo. Habang kumakain sila ng hapunan, ay may narinig silang isang malakas na sigaw na ikinabulabog sa kanila. Rigor! Lumabas kayo dito at harapin ako! Sigaw na isang lalaki na kilalang kilala nila. Malalaki ang mata sa kabang tinignan ni Alessandra ang ama. Si Mang Chan. Mahal. Kinakabahang saad din ng mama niya. Nakita niyang kinakabahan din ang mukha ng kanyang ama at tila hindi alam ang gagawin. Mukhang manggugulo na naman ang kanilang tahanan ngayong gabi. Malaki ang utang nila kay Mang Tian. Palagi itong naniningil ngunit wala silang pambayad dahil sobrang kapos sila sa pera. Rigor! Lumabas ka rito kung hindi sisirain ko tong maliit yung bahay! Sigaw na naman ni Mang Tian. Mas lalong natakot si Alessandra dahil alam niya kung anong klaseng tao si Mang Tian. Mayaman ito at napakatuso. Paano gagawin natin? Huminga ng malalim ang ama saka tumingin sa kanilang dalawa. Dito lang kayo. Ako nang kakausap kay Tian. Pero baka masaktan ka. Kaya ko na to anak. Basta dito lang kayo. Sagot ng ama. Rigor! Isa! Sigaw na naman ni Mang Tian. Pero Alessandra anak, makinig na lang tayo sa papa mo. Sabat ng kanyang ina, kaya nagsusumamo siyang tumingin sa ama. Anak, kaya ko na to. Walang mangyayari masama. Dito lang kayo. Saan nito? Wala nang nagawa si Alessandra nang tuluyang makalabas ng kanyang ama sa kusina. Napakagat na lamang siya ng labi at napapikit. Lalo na nung narinig niya ang malakas na boses ni Mang Tian. Hindi na sana susunod si Alessandra sa ama kundi lang niya narinig na sasaktan nito ang ama. Kaya agad siyang tumayo at tumakbo papalabas ng kusina. Hindi na rin niya pinakinggan ang tawag ng ina. Noong makarating siya sa pintuan, ay nakita niya si Mang Tian nakaharap ang kanyang ama. Galit na galit ang mukha nito na tila ba'y handa ng manakit ang tao. May nakikita rin siya mga kapitbahay na nakikiusyoso sa mga nangyayari. Tian, wala pa talaga kasi ako ngayon. Kung pwede sa susunod na buwan na lang. Sabi ng ama niya. Ano sa susunod na buwan? Yun din na sinabi mo ng mga nakaraang buwan pero hanggang ngayon ay wala ka pa ring bayad. Galit na saan dito? Tian, wala pa talaga kami ngayon. Walang iya naman. Kung hindi ka magbabayad ay mapipilitan akong saktan ka para may labas mo ang pera mo. Banta nito dahilan para maging alerto si Alessandra. Tiyan, huwag naman ganito. Wala nga talaga kaming pera. Kunti lang ang kita namin sa isdaan. Nauutal na saad ng ama. Halata dito ang takot. Ilabas mo, Rigor! Sigaw ni Mang Tian. Wala talaga, Tiyan. Saad naman ng ama. Ba't talagang gusto mong masaktan ha? Ngising saad ni Mang Tian at kinuwelyuhan ng kanyang ama. Tinaas nito ang kamao at takmang susuntukin ng ama nang mabilis siyang tumakbo papalapit sa mga ito. Huwag! Huwag masasaktan ng papa ko! Napatigil si Mang Tian at napatingin sa kanya. Agad niyang hinila ang ama niya papalayo sa lalaki. Buti naman ay binitawan nito. Humarang siya sa ama at masamang tinignan ng lalaki. Alessandra, ang babaeng gusto ko. Nakangising sa adi Mang Tian. Alam ni Alessandra na gusto siya ng lalaki noon pa, kahit pa 10 taon ang agwat nila. Sinubukan siya ligawan ng lalaki noon pero hindi siya pumayag dahil ayaw niya dito. Hindi naman siya gold digger para pumayag. Bahala na kung maghihirap siya kesa maging nobyo ang tusong katulad ni Mang Tian. Huwag mo sasaktan ng papa ko!
Banta niya rito. Kumalukip-kipan lalaki. Paano kung hindi sasaktan ng tatay mo hindi siya nagbabayad ng utang? Nagsabi ng papa ko na wala kaming pera. May utang kayo. Alam mo kung paano ako magalit, Alessandra. Wala akong sinasanto. Ilang buwan na yung utang ng papa mo pero hanggang ngayon ay wala pa rin. Palagi na lang sa susunod na buwan. Kailangan ko ang pera kaya bayaran niyo ako. Mahabang litanya nito. Pakiusap, Mang Tian. Bigyan mo pa kami ng isa pang buwan para makapagbayad. Pagmamakaawa niya. Tinignan siya ng seryoso ni Mang Tian. Sige, isa pang buwan na palugit. Tumingin ito sa papa niya. Pasalamat ka dahil maganda tong anak mo, Rigor. Bayaran niyo ako ng 100,000 sa isang buwan kung kaya niyo. Dahil kung hindi, alam niyo na mangyayari. Gagawin namin. Matigas sa saad niya. Tumingin ito sa kanya sa kangumisi. Bye, beautiful Alessandra. Sa susunod nating pagkikita. Napangiwi sa Alessandra na mag-flying kiss ito sa kanya bago umalis. Napapikit na lamang saka at bumuga ng hangin. Okay ka lang, mahal? Rinig niyang tanong ng mama niya. Humarap si Alessandra sa dalawa. Pasok muna tayo, maraming mga tsismosa. Tumango ang dalawa kaya agad silang pumasok sa loob ng bahay. At nung makaupo ng dalawa sa maliit nilang upuan, ay huminga ulit sila ng malalim. Anak. Saad ng kanyang ama. Tumingin siya sa dalawa. Hindi ko alam kung anong gagawin natin. Sobrang laki ng 100,000. Hindi natin alam kung saan kukunin yun. Oo nga, anak. Pasensya na kung naperwisyo ko pa kayo. Sana hindi na lang ako umutang. Puno ng pagsisisi na saad ng kanyang ama. Napahawak si Alessandra sa noo. Huwag mo nang isipin yan pa. Lahat naman tayo nakinabang sa perang yon. Ang gagawin na lang natin ay maghanap ng paraan para mabayaran ng malaking perang yon. Pero hindi ko alam kung paano. Saan sila kukuha ng ganon, hindi ba? At kung uutang sila sa iba para ipambayad sa utang, ay ganon pa rin ang magiging resulta. May utang pa rin silang hahabol sa kanila. Huwag na muna nating isipin ito ngayon. Magpahinga na lamang tayo at bukas na natin ito pag-usapan. Saad ng kanyang ina. Sumang-ayon si Alessandra sa ina at tumungo na lamang sa maliit niyang silid. Humiga siya sa kama niya saka kinuha ang cellphone. Habang nag-scroll siya sa Facebook ay may nakita siyang isang post. Nanlaki ang mga mata niya at napaupo. Hiring? Yaya? Manila? Hindi makapaniwalang tanong niya. Nakita niya may calling number na ibinigay kaya tinawagan niya. Ilang ring lang ay may sumagot. Hello? Sino to? Sagot ng isang matandang boses. Hello po, good evening. Nakita ko po kasi yung post tungkol sa hiring ng yaya. Tanong ko lang po kung open pa po ba? Saad niya. Kagat-kagat niya ang kanyang daliri dahil sa kaba. First time niya mag-apply ng trabaho dahil hindi naman siya pinayagan ng mga magulang niya magtrabaho sa labas. Doon lang talaga sa isdaan nila. Pero ngayon, wala siyang choice dahil kailangan nila ng pera. Gagawin na niya lahat ng paraan kahit pa malayo sa mga magulang niya para lang mabayaran ang malaking pera na utang ng kanyang ama. At saka Manila yon, pangarap niya. Matagal na niyang gustong pumunta sa Manila. Halos lahat yata sa kanila ay gustong pumunta doon. Sabi kasi ng lahat ay magandang buhay doon. Gusto niyang maranasan. Ay, oo iha. Salamat naman ay tumawag ka. Oo iha, meron pa para sa yaya. Taga saan ka ba? Tanong ng matanda. Nabuhayan ng loob si Alessandra. Batangas po. Nako, ang layo pala iha. Kaya mo bang bumiyahe papunta dito sa Manila? Tanong nito. Oo, kaya ko ho. Kailangan ko lang ho talaga ng trabaho eh. O siya sige, hired ka na. Kami nang bahala sa sasakyan mo papunta dito. Sagot namin lahat. Basta sure ka na pupunta ka ha? Ang alis mo ay bukas. May susundo sa'yo na van dyan. Pasensya na, kailangan lang namin ng yaya agad-agad dahil walang magbabantay sa mga anak ng amo ko. Mahabang sabi ng ginang. Tumango siya. Opo, sigurado na po ako. Kailangan niyang gawin to para sa magulang niya. O sige, balitaan kita if pupunta na ang sundo mo. Saad nito.
Noong matapos ang tawag ay wala siyang sinayang na oras at mabilis na tumakbo papalabas ng kwarto, papunta sa kwarto ng magulang niya. Kumatok siya. Ma! Pa! Maya-maya ay bumukas ang pintuan. Puno ng pagtataka at pag-alala ang mukha ng dalawa. Ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Nag-aalalang tanong ng mama niya. Bumalik ba ulit si Tian? Tanong naman ng papa niya. Umiling siya sa kalumunok. Ma, pa, may trabaho na ako. Sabay na kumunatan noon ng mga magulang niya at sabay sabing, Ano? Anong trabaho? At bakit agad-agad? Kanina pa lang tayo ng problema Kunot noong tanong ng mama niya. Yaya po, humana po agad ako ng trabaho para matulungan ko kayong magbayad ng utang. Masayang saad niya. Saan naman anak? Tanong ng papa niya. Maynila po. Maynila! Gulat na sigaw ng dalawa. Ang buong akala ni Alessandra ay hindi siya papayagan ng mga magulang niya dahil nung una ay ayaw ng mga ito pero kalaunan din naman ay walang nagawa lalo pat kinabukasan ng flight niya. Mag-iingat ka doon, Alessandra. Saad ng kanyang ama. Ngumiti si Alessandra at malungkot na tinignan ng mga magulang. Kahit pa man ayaw niyang pumunta sa Manila dahil ayaw niyang iwan ng mga magulang, wala pa rin siyang choice. Ayaw niyang pahirapan lalo ang mama at papa niya. Nakalabas na siya ng bahay, dala-dala ang mga gamit niya. Nandoon na kasi ang kotse magsusundo sa kanya. Hindi nga niya akalang, totoo nga sinabi ng matandang kausap na may susundo sa kanya. Sobrang laki ng van na ito na kulay itim. Kaya yung mga tsismosang kapitbahay nila ay nasa labas at nakikiusyoso. Opo pa, mag-iingat po ako. Kayo din po ha? Tawagan niyo ako kung may nangyayaring hindi maganda dito. Oo naman anak, tumawag ka rin sa amin kapag nakarating ka na sa pinagtatrabahuhan mo ha. Baka kasi kung ano pa ang mangyari sa'yo. Saad ng mama niya saka sobrang sama ng tingin ng driver na kumukuha sa gamit niya para ilagay sa likuran ng kotse. Tumawa siya na mahina. Ma naman, alam ko yung iniisip mo. Alam kong pinapasok ko kaya wag na kayong mag-alala sa akin. Naninigurado lang anak, hindi ako mabilis magtiwala. Seryosong saad ng ina. O sige na nga, tatawag na ako maya't maya. Kailangan ko nang umalis dahil baka unang araw ko pa lang mapagalitan ako. Aalis na ako. Niyakap niya ang dalawa. Feeling niya ay maiiyak siya lalo pat kitang-kita niya na umiyak ang mama at papa niya. Pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan niya maging malakas para sa dalawa. Nung tuluyan siya makapasok sa kotse at umandar ito palayo, ay hindi niya mapigilang maluha. Ito ang first time na malayo siya sa mga magulang niya. Pero ano pa ba ang choice niya, di ba? Kailangan niya ring matutunang magpasya at gumalaw mag-isa. Okay lang po ba kayo, ma'am? Tanong ng driver. Mabilis siyang suminghot saka pinunasan ng mga luha. Okay lang po ako kuya. Maayos naman po ang titirhan ko doon, di ba? Naku ma'am, maayos na maayos po. Napakayaman ng boss natin, sobra. Sagot ng driver. Nagbigay yun sa kanyang kaunting kaginhawaan. Mabuti naman po. Iniisip kasi ni mama na baka scam to o ano. Naku, hindi to scam. Talaga naghahanap ng yaya yung ama namin dahil busy ito sa trabaho niya. May sariling business kasing pinapatakbo Sagot ulit nito. Agad namang namangha si Alessandra. Hindi niya inakalang may sariling business pala ang amo nila. Mukhang na-excite siya bigla. Nako kuya, wag niyo po akong tawaging ma'am. Pareho naman po tayong empleyado. Nahihiyang wika niya. Nako, hindi po yata pwede Saad nito. Kumunot ang noon ni Alessandra dahil sa tinura nito. Nakita niyang may kakaibang tingin ng driver sa kanya sa salamin. Hindi naman ito yung minamanyak pero may pinapahiwatig ang titig nito. Hindi niya nga alam kung ano yon. Bakit po? Basta ma'am, pahinga na lang muna kayo dyan. Malayo pa po ang biyahe. Saan nito? Wala siya nagawa kundi tumingin na lamang sa labas ng bintana. Hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya. Napahawak si Charles sa noo nang biglang sumakit ang kanyang ulo. Kanina pa siyang umaga nagbabasa at pumipirma ng mga papeles. Hindi pa nga siya kumakain dahil kailangan niyong matapos. Sir, ito na po yung pagkain niyo. Saad ng kanyang secretary. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagbabasa ng mga papeles.
Narinig niyang nilapag nito yon sa lamesa niya. "Sir, okay lang po ba kayo?" Tanong ng sekretary niya. Kumunot ang noo ni Charles at tinignan ng babae. Nakita niya ito nakangiti at nakaluwa ang cleavage sa suot nitong polo. Nagtaka naman siya kung bakit pa ito hindi umaalis. Matagal na niya sekretary ang babae at ganun yun palagi at hindi niya alam kung bakit. Pero hindi na lamang niya yun pinapansin dahil wala siyang pakialam dito. What are you still doing here? Malamig na tanong niya. Kasi sir. Naputo lang sasabihin ng babae nang tumunog ang cellphone ni Charles. Tinignan niya ang cellphone na nasa lamesa at nakitang isa yun sa mga tauhan niya. Sinagot niya agad ito dahil baka may importante itong sasabihin. Hello? Hello, boss. Nandito na po si ma'am sa mansyon. Sagot nito. Agad na napatayo si Charles. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso at nakaramdam siya ng sobrang excitement. Napupuno siya ng pangungulila at determinasyon na makita muli ang babae. I'll be there. Pinatay niya ang tawag sa kaagad na kinuha ang coat. Kailangan niyang umuwi agad ngayon. Wala na siyang pakialam sa mga papeles na pipirmahan niya. Mas uunahin niya ito. Sir, I'll be gone. You can go home early if you're done with your work. Mabilis siyang lumabas sa kanyang opisina. Habang sumasakay sa elevator ay hindi niya mapigilang mapangiti sa tuwa. Sa wakas, makakasama na niya ito ulit at sisiguruhin niyang hindi na ito makakawala pa. Ma'am, gising na po. Nagising si Alessandra dahil sa mahinang pagtawag sa kanya ng kung sino. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata at iginala yon sa loob. Napaupo siya ng tuwid nang mapagtantong nakatulog siya sa biyahe. Naku, sorry kung nakatulog ako kuya, hindi ko napansin eh. Pagpaumanhin niya. Okay lang po. At saka buti naman po ay gising na kayo. Nandito na po tayo. Nakangiting saad niya. Dahan-dahan niyang nilingon ng tingin sa bintana. Ganoon na lamang nanlaki ang mga mata niya na makitang isang malamansyon na bahay. Ay, hindi. Hindi ito mukhang mansyon, kundi isang kastilyo. Sobrang laki at lawak nito. May fountain at napakagandang mga bulaklak sa gilid. Napaigtad si Alessandra nang tumunog ang pintuang kaharap niya. Dahan-dahan itong bumukas at bumungad sa kanya ang driver. Kuya! Halina kayo ma'am. Naghihintay na po si Manang Sheila at mayordomo ng mansyon. Nakangiting saad nito. Tumango siya sa kadahan-dahang lumabas sa kotse. Noong tuluyang makalabas ay napangangas siya dahil mas lalo siya napanganga dahil sobrang ganda ng buong mansyon. Sa telebisyon lamang niya ito nakikita pero ngayon nasa harapan na niya. Hindi niya akalaing makikita niyang ganitong mansyon sa personal. Feeling tuloy niya naiiyak siya. Pero bakit ganon? Pamilyar sa kanya ang lugar na para ba nakita niya na ito sa kung saan. Pero sigurado siyang hindi pa siya nakarating dito. Baka sa TV lang, marami yatang kaparehas ang ganitong mansyon dito sa Manila. Tama, iyon nga. Nabalik siya sa katinuan na marinig ang pagsara ng kung ano. Nilingon niya ang driver at nanlaki ang mga mata niya na makitang daladala na nito ang gamit niya. 3 bag din kasi yon. Ay kuya, ako na po magdala, nakakahiya naman po. Natataranta niya itong nilapitan at kinukuha ang mga gamit pero hindi nito binigay sa kanya. Kami na po dito ma'am, baka kasi mapagalitan kami. Sambit nito. Joseph, tulungan mo ako dito. Napalingon siya sa isang lalaki na tumatakbo papalapit sa kanila. Nakaitim ito at mukhang bodyguard. Kalalaki mong tao, hindi mo to kaya, Luis. Saad ng Joseph. Tumahimik ka nga, nandito na si ma'am. Inis sa bulong ng driver. Napalingon kay Alessandra ang lalaking si Joseph. Biglang nanlaki ang mga mata nito na tila nakakita ng multo. Nagtaka naman siya dahil sa reaksyon nito. Ma'am. Nauutal na tawag nito. Kumunot ang noon niya. Huwag nga po ninyo akong tawagin ganyan. Yaya lang po ako dito. Napakagat ito sa labi sa katinignan ng driver na tila nang hihingi ng tulong. Mas lalo siya nagtaka doon. Tara na po, naghihintay na si Manang Sheila. Aya ng driver. Tumango na lamang siya at sinundan niya ito nang magsimula na itong maglakad. Umakyat siya sa napakalaki at napakalapad na hagdanan. Nanatili siyang namamangha lalo pat pakiramdam niya
ay umaakyat siya sa isang kastilyo at iyong pakiramdam na sobrang pamilyar. Nung makarating siya sa pintuan ay nag-doorbell yung driver ni Luis. Maya-maya pa ay bumukas na ito at bumungad sa kanila ang isang matanda na hindi may tatangging sobrang ganda ng kabataan. Nagulat ito na makita siya pero maya-maya ay ngumiti. Nagtaka naman si Alessandra dahil parehong-pareho ang reaksyon nito sa mga lalaking kasama. Nagtataka siya kung bakit iyon na lamang ang reaksyon ng mga ito kapag nakikita siya. "Oh, iha, ikaw na ba yan ang bagong yaya?" Nakangiting tanong nito. Puno ito ng galak. Ngumiti si Alessandra. "Opo, ako nga po." "Mabuti naman ay nakarating kayo ng ligtas." Saad nito sa katinignan ng driver. May kakaiba sa tingin ng ginang pero agad din namang nawala nang bumalik ang tingin sa kanya. "Ako ang kausap mo sa cellphone. Ako si Manang Sheila, ang mayordomo ng buong mansyon na ito." Pakilala nito. Ngumiti si Alessandra at bahagyang yumuko. "Ako po si Alessandra. Nagagalak ko po kayo makilala." "Nako, iha. Wag mo kong yuyukuan dahil hindi ako isang royalty o ang amo dito. Katulong din naman ako dito." Saad nito, saka pinatayo siya ng tuwid kaya sumunod siya dito. "Kahit na po, ikaw ang nakakataas." Natawa ang ginang. "Nako, kay bait mong bata. Hindi na kailangan. Gawin niyo lang ang gawain niyo ng maayos na sa akin." Ngumiti na malawak sa Alessandra. "Opo, promise po, gagawin ko ang lahat para maalagaan ng mga batang aalagaan ko." Ngumiti ang ginang. "O siya, halika na sa loob para makapagpahinga ka at makita mo ang mga bata." Nakangiti siyang tumango. Excited siya makita ang nasa loob dahil alam niyang maganda rin ito gaya ng nasa labas. At excited siya makita ang mga batang aalagaan niya. Hindi sinabi ng ginang kung babae ba o lalaki at ilang bata ang aalagaan niya. Pero kahit ganon, alam naman niyang mababait ang mga ito. Noong makapasok nga sila ay halos lumuwa ang mga mata at malaglag ang panga niya na makita ang kabuuan ng mansyon. Mas maganda pa ito sa labas. Para nga siya nakapasok sa isang palasyo. Sobrang lawak nito at may mga gamit na akalain mo ay gawa sa ginto. Pero baka mga ginto ang mga yon. May sobrang lapad na hagdanan na akala mo'y binababaan ng isang reyna at hari. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Sa TV lang talaga nakikita ang mga ito. Nalulula siya sa sobrang laki. "Joseph, Luis, dalhin niyo mga gamit ni Alessandra sa kwarto niya." Utos ng ginang na ikinalaki ng mata ni Alessandra. Po, hindi na po kailangan. Ako na po magdadala niyan. Ituro niyo na lang po sa akin kung saan ang kwarto ko." Natatarantang saad niya saka mabilis na lumapit sa dalawa para kunin sana ang mga gamit nang iniwasan yun ng mga ito kaya napakunot ang kanyang noo. "Kami na po, ma'am." Saad ni Luis. "Naku, hindi po ako senyorita tito. Katulong din po ako kaya ako na po magdadala niyan." Ngunit hindi pa rin binibigay ng mga ito ang gamit niya. "Iha, hayaan mo na sila." Sabat ni Manang Sheila. "Pero Manang..." Sige na Luis, ihatid niyo na yan." Utos ni Manang Sheila. Wala nang nagawa si Alessandra nang tuluyang umalis ang dalawa. Nagtaka pa siya dahil umakyat ang dalawa sa hagdanan. Ibig bang sabihin nun, nasa taas ang kwarto niya? Pero bakit? Sa nakikita niya sa TV ay nasa ibabaw lang dapat ang kwarto ng katulong. "Manang Sheila!" Nabalik sa ulirat si Alessandra nang may marinig siya maliit ngunit matinis na sigaw. May narinig siyang sunod-sunod na yabag mula sa kung saan. "Nandito na mga aalagaan mo." Wika ni Manang Sheila. Napabaling ang tingin niya na makita ang dalawang maliliit na batang babae. Nagsisitakbuhan ng mga ito mula sa isang silid. Napanganga na lamang siya na makitang angking ganda ng dalawang bata. Para siya nakakakita ng dalawang maliit na manika. Napahinto ang dalawang bata nang mabaling ang tingin ng mga ito sa kanya. Nakita niya kung paano nanlaki ang mga mata ng mga ito at natuod sa pwesto. Kumunot ang kanyang noo dahil parang nakakita ito ng multo habang nakatingin sa kanya. Nagtataka rin siya dahil may kamukhaan dalawang ito ngunit hindi niya alam kung sino. Pamilyar na pamilyar sa kanya mga bata. Sa hindi rin malamang dahilan ay may kakaiba siyang naramdaman habang nakatingin sa dalawa.
Ewan niya ba, hindi niya maintindihan. Sila ang dalawang aalagaan mo, Alessandra. Si Annie at Ashia, kambal. Nabaling agad ang tingin ni Alessandra sa ginang na magsalita ito. May kakaibang ngiti ito habang nakatingin sa dalawang bata. Mas lalo niyang hindi naiintindihan ang mga nangyayari sa kanya. Baliw na yata siya. Mami? Napatingin sa Alessandra sa mga bata nang marinig yon. Sa hindi malamang dahilan ay parang tumalo ng kanyang puso habang nakatingin sa dalawa. Mami! Sigaw ng isang batang babae at mabilis na tumakbo papalapit sa kanila. Akala ni Alessandra kung saan pupunta ang bata, pero laking gulat niya nang bigla itong lumapit sa kanya saka niyakap ang kanyang binti. Ganoon din ang isang batang babae na tumakbo rin at yumakap sa kanyang binti. Halos hindi na siya makagalaw sa gulat. Hindi niya akalaing yayakapin siya ng mga batang aalagaan niya kahit hindi naman siya kilala ng mga ito. Hello mga bata! Naiilang na bati niya. Ani, Ashia, lumayo muna kayo sa kanya. Mahinahong sa adima ng Sheila na akala mo'y normal lang ang nangyayari. No! Saadong batang may bangs. Laking gulat ni Alessandra na makitang humihikbi ang mga ito. Bigla siya nataranta dahil umiiyak ang dalawang batang nakayakap sa kanyang binti ngayon. Hala, bakit kayo umiiyak? Umangat ang tingin ng batang may bangs. Oh, Mommy, is that really you? Humihikbing tanong ng bata. Umangat din ang ulo ng kambal nito. You're not going to leave us anymore, Mommy? Sa hindi malamang dahilan ay kumurot ang kanyang puso habang nakatingin sa mukha ng mga bata na puno ng luha. Puno ng pagsusumamo at pangungulila ang mata ng dalawa dahil siguro sa tinawag na mga ito sa kanya. Mommy? Akala siguro ng mga ito na siya ang mami ng dalawa. Sandali, wala silang mommy? Shh, tahan na kayo mga bata. Hindi ako ang mami nyo. Malambing na saad niya. Nagulat siya nang mas lalong umiyak ang dalawa na akala may kinuhanan niya ng candy. Nag-aalala siyang tumingin kay Manang Sheila na ngayon ay puno ng lungkot na nakatingin sa mga bata. Manang, huminga ito ng malalim. Ay, Ani, Ashia, bitawan niyo muna ang yaya niyo. No, she's not our yaya. Siyang mami namin. Sigaw nung nakabangs kaya mas lalong napakagat ng labi sa Alessandra. Hindi na niya alam ang gagawin. Isa, mga bata, bitawan niyo ang yaya niyo. Banta ni Manang Sheila, pero hindi nakinig ang dalawa at mas lalo pang humigpit ang kapit sa kanya habang panayhikbi pa rin. Ani, Shia, let her go and come here. Natuod si Alessandra sa kinatatayuan ng ang malalim at malamig na boses na yon. Sobrang ganda ng boses na yon na parang musika sa pandinig niya. Nagsimulang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Pamilyar ang boses na yon na tila narinig na niya yon noon. Hindi nga lang niya alam kung saan. Nabalik siya sa katinuan nang humiwalay agad ang dalawang maliliit na bata sa kanya at tumakbo palagpas sa kanya. Daddy! Daddy, Mommy is here! No, she's your yaya. Sagot ang barito ng boses. Daddy? Ang lalaki na sa likuran niya ngayon ay ang daddy ng mga bata? Ngunit bakit siyang tinatawag na mami ng mga ito? Buti naman ay nandito ka na, Charles. Ang tigas niya mga anak mo. Ayaw bitawan si Alessandra. Sa adima ng Sheila. I'll talk to these kids later. But Daddy? Naputo lang sasabihin ng batang babae na sumabat agad ng lalaki. Shia, don't talk. Alessandra, bakit ka nakatalikod? Humarap ka para makita mo ang boss natin. Sa adima ng Sheila. Napakagat ng labi sa Alessandra dahil sa kaba. Opo. Dahan-dahan siyang humarap sa boss nila pero agad din siyang natuod sa kinatatayuan at nanlaki ang mga mata. Sinong hindi ko nasa harapan mo na yata ang isang Diyos? Sobrang gwapo ng taong nasa harapan niya ngayon na akalain mo talagang isang Greek god. Matangos ang ilong, mapungay ang mata, kulay asul ang mga mata at mapupulang labi. Isang perpektong tao ang nasa harapan niya ngayon. Mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso na akalain mong nagwawala. Hindi na talaga niya alam ang nararamdaman niya ngayon.
Pamilyar din ang mukha ng lalaking kaharap, ngunit alam niyang hindi ito kilala. Nabalik siya sa ulirat nang tumikhim ang lalaking kaharap o ang tatawagin niyang boss. Kinumpos niya ang sarili. Hello po, sir. So, you are the new yaya. Siguruhin mo lang na alagaan mo tong mga anak ko kasi kung hindi, you will not gonna like it if there's something happen to them. Malamig at nakakatakot na saan nito. Nagulat si Alessandra sa sinabi nito. Hindi niya akalaing sobrang nakakatakot pala ito na yung tipong ayaw mo na lang makasalubong. Pero bakit ganoon? Imbis na matakot ay nakaramdam siya ng tuwa. Baliw na yata talaga siya. Opo. Nilagpasan siya dito kaya napapikit siya ng maamoy ang panlalaki nitong pabango. Sobrang pamilyar din ang amoy nito. But daddy, she's mom! Rinig niyan sigaw ng isang batang babae. Enough, Ashia! Hanggang sa tuluyan na nga niyang hindi marinig ang mga ito. Nako, Alessandra, pagpasensyahan mo na yung boss natin ha. Ganyan talaga yan, masungit. Masasanay ka rin. Biglang sambitima ng Sheila kaya napatingin siya dito. Manang, bakit po ako tinatawag na mami ng mga bata? Wala po ba dito yung mami nila? Hindi na niya mapigilan tanong dahil bumabagabag yon sa isipan niya. Nakita niyang biglang napatayo na maayos ang ginang. Kita niya kung paanong hindi mapakali ang mata ng ginang. Para bang may hindi itong dapat sabihin. Okay lang po kung hindi niya sasagutin. Hindi naman po yan sakop sa trabaho ko. Bumuntong hininga ito. Hindi naman sa ayaw ko siyang sagutin. Lumaki kasi ang mga bata ngayon na wala ng ina nila. Kaya puno ng pangungulila. Medyo nakakaapekto yun sa mga bata kapag nakakarinig tungkol sa ina nila Gusto kasi nila ito makita. Ganun po ba? Tumango ang ginang. O siya, tama na muna itong topic na ito. Dali na kita sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Pabagsak na humiga si Alessandra sa malambot na kama. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang silid niya ay parang isang silid ng may-ari na mansyong ito. Sobrang laki at lawak. Katabi raw nito ang kwarto ng mga bata para raw kapag may nangyari ay agad niya itong mapupuntahan. Nakuha naman niya yung point pero hindi pa rin siya makapaniwalang makakatulog siya sa ganong klaseng kwarto. Nakaramdam na tuloy siya ng lungkot dahil siya lang mag-isa nakakatulog sa marangyang kama at kwarto na yon. Gusto niya ganoon din ng mga magulang niya. Sana naman sa susunod na makakatulog din ng mga magulang niya sa ganong kwarto o mansyon. Habang nakahiga ay hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang nangyari sa kanya. Kakarating pa lang niya ay kung ano-ano nang nararamdaman niya. Nagtataka siya kung bakit sobrang pamilyar sa kanyang mansyon na ito. Kahit pasikot-sikot ay pamilyar, pero okay rin naman yon dahil mukhang hindi nga siya mawawala sa laki. Isa pa yung mga taong nandoon. Pamilyar sa kanya pero sigurado siyang hindi pa nga niya nakikita ang mga ito, maski sa telebisyon. Idagdag pang may kakaibang nararamdaman siya sa tuwing nakikita sila. Baka siguro nababaguhan siya sa lugar kaya ganun. Tama, baka ganun nga. Lumipas sa mga araw na pagiging yaya ni Alessandra sa mga bata, ay mabilis lang siya maging komportable sa kambal. Hindi nga siya pinahirapan ng dalawa dahil mababait ang mga ito, kaso hinayaan na lamang niyang tawagin siyang mami ng dalawa kasi baka kamukha lang niya ang ina ng mga ito. Naging maayos naman ang pumumuhay ni Alessandra doon, lalo pat parati siya nakakain. Palagi niya rin katawagan ng mga magulang para kamustahin. Hindi pa naman ang gugulo si Mang Chan, kaya nakahinga siya ng maluwag. Sa boss naman niya, ewan niya ba, sobrang sungit ito pero nakakapagtaka lang dahil palagi itong nasa mansyon. Narinig niya sa mga katulong doon na naging kaibigan niya na hindi naman ganun ang lalaki. Pero hindi na lamang siya nakikialam. Hanggang sa malapit ang dumating ang isang buwang palugid. Nakatanggap si Alessandra ng tawag sa ama kaya sinagot niya ito. Hello pa? Bakit kayo napatawag? Anak, pumunta si Tian dito. Nanggugulo. Babayaran na raw natin siya sa susunod na araw kung hindi susunugin niya ang bahay natin. Nak, baka anong gagawin niya sa amin, nak? Maliit pa lang ang naipon namin ng mama mo. Bakas ang takot at panginginig sa boses ng ama. Bigla siyang kinabahan dahil sa sinabi nito. Oo nga pala, nakalimutan niya ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho ngayon. Ngunit kaunti pa lang ang perang naipon niya. Hindi yun naaabot ng 100,000. Napakagat na lamang siya ng labi sa frustration.
Pa, huminahon muna kayo. Sabihin niyo po kay Tia na magbabayad tayo sa saktong araw. May pera ako dito, magpapadala agad ako kapag kumpleto na. Pero anak, sigurado ka ba? Nag-aalalang tanong nito. Tumango siya kahit hindi nito kita. Ako nang bahala pa. Kaya ko to, hahanap ako ng paraan. O sige anak, basta mag-ingat ka riyan ha, pakiusap. Saan nito? Opo. Nung tuluyang mapatay ang tawag ay napapikit siya na madiin. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Saan siya hahanap ng ganong kalaking pera? Malaki ang kanyang sahod pero hindi yun sapat lalo pat mag-iisang buwan pa lang siya. Napakagat muli siya sa labi. Sa tingin niya hahanap siya ng ibang trabaho na malaki ang sahod sa ibang araw. Kinagabihang yun, noon tulog na mga bata ay nagpaalam siya kay Manang Sheila na lalabas lamang siya at may bibilhin lang. Pinayagan naman siya kasi tulog naman ang mga bata. Nung makababa siya sa taxi ay dumiretso siya sa isang bar na kung saan ina-applyan niya. Nakita rin kasi niya ito sa online hiring. Siyempre, natanggap agad siya. Wala na siyang pakialam kung may mawawala man sa kanya. Desperado na siya makakuha ng sapat na pera. Wala na rin siyang pakialam sa sarili niya basta may ligtas niya lamang ang mga magulang sa sakim na mang tiyan. Ikaw na palang bago, nice. Maganda ka at sexy, sigurado maraming maghahanap sa'yo. Saad ng isang babaeng halos lumuwa ng dibdib sa suot ng manipis na dress. Magiging kasamaan niya yata. Opo. First time? Nakataas itong kilay na tanong. Napakagat ng labi si Alessandra saka tumango. Opo. Nax, virgin. Don't worry, masakit yan sa una pero hindi naman kapag matagal, masasanay ka rin. Nakangising Saad nito. Halika na, magbibisa tayo. Sigurado akong maraming maghahabol sa'yo. Wala nagawa si Alessandra nung hinila siya nito. May binigay itong kulay pulang damit. At noong masuot niya ito ay napangiwi siya dahil halos wala na siyang suot. Sobrang luwadi ng cleavage niya dahil fitted ito. Alessandra, girl, are you done? Tanong ng nasa labas habang kumakatok. Oo. Get out na, dadating na si manager, paniguradong irereto na tayo. Sambit ulit ni Janine, ang babae kanina. Wala siya nagawa at nilakasan ng loob at lumabas. Nakita niya kung paano napanganga si Janine habang nakatingin sa kabuuan niya. Bakit? Pangit ba? Nag-aalalang tanong niya. Girl, you look so stunning. Talagang maraming mag-aagawan sa'yo dito para matikman ka lang. Maduming puri nito. Hindi niya mapigilang mamula. Ngayon lamang siya nakatanggap ng ganong puri. Hindi niya alam kung bakit masaya ba siya o hindi. May narinig silang katok sa dressing room at isa yon sa mga kasama nila. Tinatawag na sila. Naku, nandito na yung bruha nating manager. Tara na, bago pa tayong mabugahan ng apoy. Saad ni Janine saka hinila siya papalabas. Paglabas nila ay nakita niyang ang ibang kasamahan na gaya ng suot niya. Napatingin naman ang lahat sa kanila, lalo na sa kanya. Kahit nahihiya ay pumunta siya sa linya. May isang babaeng sobrang laki ng dibdib na nasa harapan nila ngayon. Nakatingin pa ito sa kanya. Hinuha niya, ito ang manager. Ikaw ang bago? Tanong nito. Tumango siya. Opo. Nice. Maganda ka. Puri nito. Salamat po. Nahihiyang sagot niya. Hindi na ito sumagot at nagsimulang mag-anunsyo tungkol sa mga gagawin. Hanggang sa nagsimula itong magbigay ng number sa mga babaeng kinukuha ng VIP habang yung iba ay nasa tibo lang. Siyempre, naririnig ni Alessandra na gusto ng lahat na magkaroon ng VIP kasi malaki ang kita. Nanlaki ang mga mata niya na makitang huminto ang manager sa harapan niya saka binigay siyang numero. Mama, sa room 12 ka, VIP. Pumunta ka doon agad-agad kasi nandoon ang lalaki maghihintay sa'yo. Utos nito. Hindi siya makapaniwala na agad-agad siya makakuha ng VIP number. Bago pa lang siya pero ito agad, kaya maraming nagreklamong kasama niya. Bago pa yun manager ah! Bakit VIP agad? Unfair naman! Reklamo ng isa. Oo nga naman manager, unfair. Sa amin nun table-table lang. Saan naman ng isa? Napayuko naman siya. Hindi naman kasi gusto ito ni Alessandra. Kung pwede lang talaga tumakbo na siya palayo pero wala siyang choice. Ito lang ang nakikita niyang mabilis sa paraan para magkaroon siya ng pera. Tumahimik kayo!
Hindi ako naglagay sa kanya dyan. May unang customer agad na kumuha sa kanya kaya hindi yun unfair. Paggalita saad ng manager. Deserve, mga inggitera kasi. Rinig niyang saad ni Janine. Janine! Suway niya dito pero nginisiyan lamang siya ng babae. Alam mo naman ang pasikot-sikot dito sa club, di ba? Tanong ng mga ito. Tumango siya. Opo. Kanina kasi tinur siya ni Janine sa buong club. Aminado siyang hindi niya pa ito kabisado kasi first time niya pero mapapamilyar naman siguro siya. Lalo pat ayaw niyang mapunta sa ibang room. Sige, pumunta ka na ron. Huwag yun ang hintay ng customer kaya gora na. Malakas sa dito. Hinila ni Janine sa Alessandra nang hinayaan niya lang. Nakita niya pang sobrang sama ang tingin ng mga kasamaan sa kanya. Iniwas niya na lamang ang tingin dito. Bakit mo ko hinihila? Tanong niya. Ihahatid kita sa VIP room mo. Sagot ni Janine. Biglang nailang si Alessandra nang dumaan sila sa kung saan maraming taong nagsasayawan at nagiinuman. Paano ba naman kasi sa kanya napapatingin halos lahat ng tao? Halos mabali pa ang leeg kakalingon sa kanya. Hindi naman kailangan, kaya ko naman. Ihahatid kita, baka mawala ka pat kung sinong hahablot sa'yo. Alam ko mang utak ng tao dito, hayaan mo na lang. Pagbatigas nito. Hindi na lamang sumagot si Alessandra. Hindi niya akalaing may taong ganun sa kanya. It was her first time. Noong naglalakad na sila sa koridor papunta sa VIP room na naka-assign sa kanya, ay hindi niya mapigilang kabahan. Sobrang lakas ng kanyang puso. Gusto niyang tumalikod at tumakbo palayo, pero hindi. Hindi niya magawa. Hanggang sa tuluyan nga silang makarating sa harap ng mismong pintuan. Dito na tayo, iswipe mo lang yung card na yan, bubukas ang pintuan. Turo ni Janine sa kanya. Gusto sana niya magsalita pero nagpaalam na si Janine dahil may gagawin din ito. Kaya wala siyang magawa kundi lumunok sa sobrang kaba at takot. Nanginginig ang kanyang kamay na isinwipe ang card doon sa may pintuan. Napalunok siya ulit nang bumukas agad ang pintuan. Nagdadalawang isip siyang pumasok pero nung naisip niyang problemang meron sila ay nilakasan niya ang loob saka pumasok. Pero nung pumasok siya sa loob ng kwarto, laking gulat niya nang makita ang lalaking hindi niya inaasahang makita. Ngunit ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay hindi man lang nagulat. Sir Charles? Hindi makapaniwalang saad niya. Tumayo ito sa pagkakaupo sa kama at malamig na nakatitig sa kanya. What are you doing here, Alessandra? I thought you're working for me. Napalunok siya sa kaba. Sir, kailangan ko po kasi ng pera. Why? Napaatras siya na magsimulang maglakad ito papalapit sa kanya. Mas lalong lumakas ang tibok ng puso niya sa kaba. Hindi ba inapampasahod ko sa'yo? Hindi naman po sa ganon. Then, why are you here in this fucking club? Selling yourself? Napaigtad siya dahil sa lakas ng boses ng lalaki. Agad siya nakaramdam ng takot. Nakita yata ng lalaki ang kanyang reaksyon kaya lumambot ang mukha nito. I didn't mean. Sir, malaki naman po ang pasahod niyo sa akin pero kailangan ko ng malaking pera para sa utang ng mga magulang ko. Sa makalawang due, kapag hindi namin mababayaran yun, malalagay sa delikado ang mga magulang ko. Kaya bahala na kung anong mangyari sa akin basta walang mangyari sa kanila. Hindi niya mapigilan sabi sa kanyang amo. Then, why didn't you tell me? Ako ang boss mo, papairamin kita. Sagot nito. Kumunot agad ang noo ni Alessandra. Hindi niya inaasahan na sasabihin ng masungit niyang boss yun sa kanya. Sa tingin mo maiisip ko pa yan, sir? Lalo na't napakasungit niyo at ayaw kaming kausap ng mga empleyado mo. Hindi na, sir. Gagawin ko na lang to. Nagulat siya nang dumilim ang mukha ng lalaki at hinawakan siya sa magkabilang braso. Napapikit siya at mahinang napatili nang isinandal siya nito sa pintuan. Sir, kinakabahang tawag niya dito nang magmulat ang mata. Okay, then, itong gusto mo. Hahayaan kita. Pero hindi ako papayag na gagalawin ka ng ibang lalaki. You can sleep with me and I'll give you money. Every night. Nanlaki ang mata niya dahil sa sinabi nito. Ano? Hindi na natapos pa ang sasabihin niya nang mabilis siyang sunggaban ng halik na lalaki. Mas lalong nanlaki ang mata niya sa gulat na akala mo'y luluwa na ito. Natuod siya sa kanyang kinatatayuan at mas lalong bumilis ang kanyang puso na akala mo'y nagwawala sa buong kalamnan niya. Naging blanko ang kanyang isipan.
Parang pamilyar sa kanyang eksenang yon pero hindi niya alam kung bakit. Imposibleng naranasan na niya yon. Kahit wala siya naalala sa past niya, alam niyang hindi ito nangyari sa kanya. Nung magsimulang gumalaw ang labi ng lalaki, ay nataranta siya. Pero agad siyang hinapit sa bewang ng lalaki dahilan para mas lalo silang magkadikit. Sir, nauutal niyang tawag dito nang humiwalay ito sa halik, ngunit sobrang lapit pa rin ang mukha nila sa isa't isa. You want money, right? Then kiss me back and let's get this over with. Hindi na siya nakapagsalita pa ulit dahil sinunggaban na naman siya nito ng halik. Napahawak siya na mahigpit sa magkabilang balikat ng lalaki nung gumalaw na naman ang mga labi nito. Mas lalong nawalan sa tamang pag-iisip si Alessandra at dahan-dahang tumugon sa halik ng boss niya. Hanggang sa hindi na niya namalayan, dahan-dahan ang uminit ang kanilang katawan at bumagsak sila sa kama. Sa buong gabing yon, nagtalik silang dalawa ng ilang ulit, walang kapaguran. Isa lang naman dapat pero ewan ba kay Alessandra, hindi niya alam kung bakit gustong-gusto ng katawan niya. Napakapamilyar ang nararamdaman niyang yon na parang hindi niya first time. At ang feeling na ayaw niyang pakawalan sa bisig niya ang lalaki. Sa gabing yon, wala siyang naramdamang pandidiri sa sarili, pagsisisi at trauma. Simula nga sa araw na yon, palagi na silang nagtatalik ng boss niya tuwing sumapit ang gabi. Hindi rin niya mapigilan ang sariling maakit dito. Nabayaran na rin niya ang utang ng mga magulang kaya nakaramdam siya ng ginhawa. Pero kahit nabayaran na niya at hindi pa rin siya tumigil sa trabaho dahil sobrang napalapit na siya sa dalawang bata at palagi siyang hinahanap ng boss niya. At nagkaroon na rin siya ng feeling sa boss na kahit hindi siya, ina-assume niyang sila nga. Akala niya magiging ginhawa na ang buhay niya pero nagkakamali siya dahil biglang bumalik ang babaeng unang minahal ni Charles. Doon ito tumira mismo pansamantala sa mansyon na hindi naman tinanggihan ng lalaki. Nakaramdam ng selo si Alessandra pero wala naman siyang karapatan at lalo lang siya nasaktan nung hindi na siya inaaya ng lalaki na makasama siya tuwing gabi. Malakas na sampal ang natanggap ni Alessandra mula kay Tina. Bumagsak siya sa sahig. Hindi siya makapaniwala at nagsimulang maluha ang kanyang mga mata. Hindi niya akalaing may sasampal sa kanya dahil lang sa pagkakamaling nagpakita siya dito. Binawalan kasi siya lumabas ni Manang kapag nandyan siya. You bitch! Sigaw ni Tina. Bakit niyo po ako sinampal, ma'am? Nauutal niyang tanong dito. Dahil mga agaw ka. Dapat ay patay ka na. Bakit ka nandito? Sigaw nito ulit. Hindi ko po kayo maintindihan. At talagang nagmamang-maangan ka pa. Hindi mo ba ako kilala, ha? Galit itong Saad. Umiling siya. Hindi po. Nakita ni Alessandra kung paano ito napahinto at gulat na nakatingin sa kanya. Pero kalaunan, sumilay ang ngisi nito na tila may iniisip na plano. Get out of here and never come back. Tapos na ang pag-aalaga mo sa mga bata. Utos nito. Gulat siya at napatayo. Pero ma'am, hindi po sinabi ni sir na aalis ako. I'm the mother of the twins. Hindi mo ba alam yun? Nandito na ako kaya wala ka na silbi. Sigaw nito. Tila nabuhusan ng napakalamig na tubig sa Alessandra sa nalaman. Napatras siya at malalaki ang matang nakatingin sa babaeng nasa harapan niya ngayon. Tila may tumarak na matulis na bagay sa kanya sa puso at nagsimula yung magdugo. Pinagtaksilan niya ang babaeng nasa harapan niya ngayon na ina ng mga batang inalagaan niya. Nasaktan siya dahil dumating na ang araw na aalis siya. Ito ang asawa at ina ng kambal. Nagmumukha siyang kabit. Hindi niya alam yon dahil walang sinabi si Charles sa kanya maski ang mga bata. Walang mag-ama sa mansyon dahil may pinuntahan. Gusto siyang isama ng mga ito pero tumanggi siya. Oh, bakit kagulat? Nakakagulat ba? Sarkastikong tanong nito. Napayuko na lamang siya at umiling. Hindi po. Good. Now, I want you out of here bago pa makauwi yung mag-ama ko. If not, ipapakaladkad kita sa mga gwardya. Nagkakaintindihan ba tayo? Malakas itong utos. Tumango siya habang nakayuko pa rin. Opo.
Iniwan siya ng babae doon habang siya'y umiiyak. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman pero wala siyang karapatan. Tagainit lamang siya ng kama ng boss niya at isa lamang siyang hindi hamak na isang yaya lang ng kambal. Wala nga siyang sinayang na oras kundi mag-impake na lamang at umalis sa mansyong yon nang walang nakakakita. Alessandra, bakit ka umiiyak? Gulat na tanong ni Janine pagbukas ng pinto. Pumunta siya sa kondo ng kaibigan si Janine pagkaalis niya sa mansyon. Wala siya matuluyan kaya kakapalan na niyang kanyang mukha. Wala na akong trabaho. Pwede ba muna ako dito? Nagulat ito. Ano? Oo naman, halika, pasok ka muna. Kinuha nito ang dala niyang gamit at pumasok silang dalawa. Umupo sila sa sofa. Ano ba nangyari? Tanong ng kaibigan. Kasi hindi natuloy ang sasabihin niya na nakaramdam siya ng kakaiba sa katawan. Biglang sumakit ang ulo niya kaya napahawak siya doon. Para yung pinipiga. At may nakikita siyang kung ano-anong senaryo kaya napasigaw siya. Alessandra, ano ba nangyayari sa'yo? Natatarantang sigaw ng kaibigan. Hindi na niya ito nasagot pa dahil hindi na siya makapagsalita sa sobrang sakit. Napasigaw lang siya hanggang sa tuluyan siya nawala ng malay. Napakagat ng labi sa gulat si Alessandra na makitang minulatan ni Janine ang mga mata. Napapikit ulit ito dahil siguro sa ilaw. Janine, tawag nga niya dito dahilan para mapatingin ng kaibigan sa kanya. Alessandra? Kunot noong saan nito at agad na nanlaki ang mga mata na tila bumalik sa isipan kung ano ang nangyari. Asan ang anak ko? Gumiti si Alessandra. Inaasikaso pa ng mga nurses pero mamaya nandito na sila kasamang anak mong babae. Nagulat ito. Babae ang anak ko? Bago pa man makasagot si Alessandra nang biglang bumukas ang pintuan kaya napatingin silang dalawa doon. Nakita niyang pumasok si Robert na may ngiti sa labi na makita si Janine. Gising ka na sa wakas. Saad ng lalaki. Tumingin siya sa kaibigan. O siya, nandito ng asawa mo, lalabas muna ako, hanapin ko pa si Charlie. Tumango si Janine kaya wala na siyang sinayang pa ng oras kung hindi ang tumayo at lumabas. Nung makalabas ay sinimulan niyang hanapin ang anak. Siguro naman na siyang hindi makakalabas ng ospital kasi maigi niyang sinabi sa guard na huwag itong palabasin at saka kilala ng mga doktor at nurses ang anak niya. Napakagat siya sa labi na lumipas ang ilang minutong paghahanap ay hindi niya ito nakita. Maski sa garden area ay wala din ito. Nagsimula na siyang kabahan. Dinayal ang number ni Esteban. Hello? Sagot nito sa tawag. Hello, Esteban? Pasensya na sa abala pero nandiyan ba si Charlie? What? No. Why? Is that with you? Sunod-sunod itong tanong. Oo, kasi pinagala ko siya dito sa ospital. Alam ko namang hindi siya makakalabas pero hindi ko pa rin siya makita eh. Oh, don't worry. I'll find him right now. I'll call you when I see him. Saad ng lalaki. Tumango si Alessandra kahit pa hindi nito nakita. Salamat, Esteban. Pasensya na sa abala. It's nothing. I'll do it for you both. Sagot ito. Napakagat siya ng labi. Hindi pa rin talaga nawawala ang nararamdaman ni Esteban sa kanya. Siya pa rin ang gusto nito at handa nitong gawin na lahat ng hinihiling niya. Pero hindi naman siya abuso. Malaki ang respeto niya sa lalaki pero hindi niya rin ito kayang gustuhin pabalik. Tanging kaibigan lamang ang tingin niya sa lalaki. Nang matapos ang tawag ay agad na nagpatuloy sa paghahanap si Alessandra. Biglang pumasok sa isipan niya ang cafeteria na kung saan hindi niya pa napupuntahan. Sigurado na siyang nandoon ang anak lalo pat alam niyang nagugutom ito. Napasapu pa siya sa noo nang hindi yun maisip kanina. Kaya nagsimula siyang maglakad papunta sa cafeteria ng ospital. Nang makarating, ay agad din naman niyang nakita ang anak na nakatayo bandang walang masyadong tao. May kausap itong isang lalaking nakakot kaya bahagya ring kumunot ang noon niya dahil pamilyar ang tindig nito. Charlie, baby! Tawag niya rito habang naglakad papalapit. Napatingin ang anak niya sa kanya na may ngiti sa labi. Mama! Look! Sir, may mama is here! Tila naging slow motion ang lahat ang dahan-dahang humarap sa kanya ang lalaking kausap ng anak. At noong tuluyan itong humarap, ay para siya nasa buya ng napakalamig na tubig. Tila nabingi siya at napahinto sa paglalakad dahil sa gulat.
Hindi siya makagalaw at parang kinukunan siya ng hangin habang nakatitigan lalaking ito sa kanya na mariin. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso na tila tumakbo siya ng napakalayo. Nanghihina siya sa uri ng tingin na ibinibigay nito. Malaki ang ipinagbago ng lalaki. Sobrang laki. Mas lalong nangingibabaw ang sex appeal nito at mas lalong gumuwapo. Gusto niyang tumakbo o magpalamon ngayon sa lupa dahil ang lalaking matagal niyang pinagtaguan at ayaw niyang makita ay nasa harapan na niya. Hindi siya makapaniwala. Alessandra. Napalunok ng sobrang diin sa Alessandra nang tawagin nito ang kanyang pangalan. Maski ang boses nito ay mas lalong lumalim gaya ng dagat. Halos matumba na siya sa panghihina, buti na lang ay napigilan niya ang sarili. Charles. Mama! Nabalik sa ulirat si Alessandra sa sigaw ni Charlie. Kinagat niya ang kanyang labi saka naglakad papalapit sa dalawa. Kada hakbang na ginagawa niya ay palakas ng palakas ang kanyang puso sa pagtibok. Hindi nga niya tinapunan ng tingin ng lalaki. Naaalala na niya ang lahat. Nagka-amnesia pala siya nang hindi niya alam at hindi siya tunay na anak ng mga magulang niya. Nakita lamang siya ng mga ito sa gilid ng kalsada at hindi 20 ang edad niya noon, kundi mas matanda pa ng ilang taon. Naaalala na niya na siya pala ang asawa ni Charles at ang ina ng kambal. Ngunit wala siyang lakas ng loob na harapin ang mag-ama niya, lalo pat nalaman niyang buntis pala siya kay Charlie noon. Hindi niya akalaing magkikita sila at sa ospital pa talaga. Nandito ka lang pala anak. Kanina pa kitang hinahanap. Nauutal niyang saad sa anak. Ngumiti ito. Sorry mama, pero nilibre niya po ako. Napakagat ng labi si Alessandra. Let's go na. Hinihintay na tayo ng ninang Janina mo. Okay po, sagot ng anak. Akmang hihilahin niyang anak papaalis doon, ay may biglang pumigil sa isang pulsuhan niya dahilan para mapahinto siya at malalaking matang tinignan ng taong yon. Si Charles yon na nakatingin sa kanya na puno ng pagmamakaawa. Can we talk? Huminga siya ng malalim at tumingin sa anak na nakatingala sa kanila. Charlie, alam mo naman siguro kung saan ang office ni Ninong Stevan mo, right? Tumango ang anak bilang sagot. Go there, susunod ako. Nung tuluyang makaalis ang anak, ay sumama siya sa lalaki. Panahon na yon para magkaayos sila. Wala naman siyang balak na pagtaguan niya ito habang buhay. At sa araw ngang yon, ay nagkabalikan sila. Inamin niya ang mga nangyari at kung bakit hindi niya ito tinaguan. Inamin din niyang naalala na niya ito bilang asawa. Sobrang saya sa puso dahil nalabas niyan lahat ng yon at tuluyan nga silang naging okay ni Charles. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba'y nawala ka na sa buhay ni Charles? Talagang tigas ng mukha mo, no? Galita sa ni Tina nung makalapit sa kanya. Nalaman ni Alessandra na nakulong pala si Tina dahil sa pagtangkang pagpatay sa kanya noon bago siya nagkaroon ng amnesia. Nalaman ito ni Charles nung umalis siya at pinakulong ito at hanggang ngayon ay nasa kulungan pa rin pagkalipas ng 6 na taon. Tumayo sa Alessandra at malamig itong tinignan sa mata. I know you. Kilala kita, Tina. I know what you did to me. Nanlaki ang mga mata nito pero kalaunan ay natawa. Nakakaalala ka na pala. Good for you. Pero you are so naive to the fact that hindi na natapos ang sasabihin nito nang malakas itong sinampal dahilan para tumabingi ang ulo nito. Isang sampal para sa pagtangka mo sa aking buhay. Sinampal niya ulit ito sa kabila. Para naman yan sa panluloko mo sa akin na akala ko na kaibigan kita pero pinagtaksilan mo ko. Dalawang mag-asawang sampal na sobrang lakas na pinakawalan niya dahilan para matumbay ito sa sahig. Para yan sa pag-angkin mo sa mag-ama ko at pinalayas ako sa mansyon. Hindi na nakapagsalita si Tina dahil sa gulat. Iyong mga pulis ay naalerto at dinaluhan siya. Pinigilan na siya ng mga ito. Sisiguruhin kong hindi ka na makakalabas pa sa kulungang yan. Kung makakalabas ka man, sisiguruhin kong hindi ka magiging masaya. Inangat ni Tina ang tingin sa ngumisi. Hindi mo magagawa yan. It will be impossible. Ngumisi rin si Alessandra. Oh no, wala ka ng ari-arian paglabas mo. Wala nang natira sa'yo. Nasa akin na lahat.
Nakita niya kung paano ito nagulat, pero tinalikuran na niya ito. Nagsimulang magsisigaw si Tina dahil sa galit, pero hindi niya ito pinansin pa. Nakaramdam siya ng relief at tuwa sa nagawa niya. Hindi niya ito pinagsisihan. Nang tuluyan siya makalabas doon, napangiti siya na makitang pinakamamahal niyang asawa na naghihintay doon. Nakasandal si Charles sa kotse nito at nakashades. Hindi tuloy napigilang mapatingin dito ang mga taong dumadaan. Well, ang pogi naman talaga ng asawa niya. Are you done? Tanong nito na makalapit siya. Ngumiti siya. Yes. What did you do to her? Ngumisi si Alessandra. Secret. Tumawa ang lalaki. Okay. Hinalikan siya dito sa labi. Let's go home to our kids. Tumango si Alessandra. Sobrang saya ng puso niya at sisiguruhin niyang wala nang sisira noon. Sa panahon na to ay may mga tao pa rin gagawa ng paraan para ikakasira ng buhay mo. Dahil sa selos, inggit at galit. Pero kung alam mong wala kang ginagawa, ikaw pa rin ang mananalo sa huli. Ikaw pa rin ang magwawagi. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Napakagat ng labi sa gulat si